Magandang araw po sa lahat ng nakikinig o nakakapanood ngayon. Mokong na lang po ang itawag nyo sa akin mga kapasta. 31 na po ako ngayon at kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang pahinante sa truck ng isang oil company. Bago po ako nakapasok sa trabahong to, nagtrabaho muna ako bilang boy sa pwesto ng mga karne sa palengke. Kaso hindi ako nagtagal. Umalis din ako agad dahil sa nakakatakot na pangyayaring na-experience ko doon. Pinasok lang ako doon ng pinsan ko na si Amar nung bagong dating ako sa Maynila. Doon kasi ako tumuloy sa kanila. Tamang-tama na nangangailangan daw ng boy yung katabing pwesto nila ng karnihan sa palengke. Pero binalaan niya muna ako. Sabi niya, kasi daw ay walang tumatagal na boy doon dahil sa usap-usapan na pagpapakita ng multo ng dating matadero doon. Pagkarinig ko noon natawa ako. Sabi ko sa kanya na kahit pala mga laking Maynila nagpapapaniwala pa din sa mga multo-multo. Hindi ako natatakot dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Kinabukasan nga isinama agad ako ng pinsan ko sa palengke. Wala doon yung may-ari dahil matagal na daw yung hindi nagpapakita doon. Tanging katiwala at tindera lang ang nandoon. Pero tinanggap agad ako kasi nga kailangan nila. Malaki agad ang inoffer na sahod sa akin kasi hanggang gabi sa pag-deliver doon ang mga bagong katay. Ako pa din ang mag-aasikaso. Wala namang problema sa akin dahil gusto ko talagang kumita. At wala din naman naging problema sa mga unang araw ko doon kaya kinantsawan ko pa yung pinsan ko. Mahihinang nilalang ako yung mga dating boy doon na nag-aalisan kasi wala naman akong nakita o naramdaman man lang na dapat nilang katakutan. Pero iba na nung sumunod na gabi. Sa pagkakatanda ko, saktong ika-6 na gabi ko doon. Matapos ma-deliver yung mga bagong katay at maiayos ko lahat, nagpasya akong umidlip muna. Nasa dulong bahagi yung pwesto namin at pag ganoong naiayos na yung mga paninda, babalikan na lang yun doon ng mga tindera sa madaling araw. Kaya wala nang tao doon. Nang mailipat ko yung katawan ko sa titiklop na upuan, nakatulog agad ako. Pero maya-maya lang, naalimpungatan. Nakaramdam kasi ako ng ginaw kaya nagkumot ako. Pero iba talaga yung lamig, nanunuot sa buto-buto ko. Napatingin nga ako sa labas kung mahangin pero hindi naman. Ibinalot ko na lang ng mabuti yung katawan ko at pumikit. Pero gising ang diwa ko. Hindi ko na magawang makatulog ulit. Pakiramdam ko din kasi na parang may tao sa tabi ko. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng takot noon. Pero hindi na ako komportable. Dinukot ko sa bulsa ko yung cellphone ko at tinignan ang oras. Bala kong umuwi na lang at sa bahay na matulog. Tutal ay malapit na ding dumating yung tindera. Kaso nahulog yung cellphone ko at yumuko ako para damputin yon. Isang pares ng paang nakabota ng puti na puro dugo ang tumambad sa mata ko. Hindi ko alam pero natigilan ako at hindi agad nakahuma. May kaba kasing biglang umahon sa dibdib ko. At nung dahan-dahan nga akong mag-angat ng paningin ay nanlaki ang mata ko at nasindak sa tumambad sa akin. Isang lalaking mataba na nakasuot ng dugo ang apron na puti. Yung isang kamay niya may hawak na itak na tumutulo pa ang dugo. Pero ang mas nakakagimbal doon, pugot ang ulo niya. Nanigas ang panga ko at hindi ko magawang makasigaw sa sobrang pagkagimbal ko. Nung itaas niya yung hawak niyang itak at iumang sa akin, noon ko nagawang sumigaw ng malakas. Biglang balikwas ako ng bangon. Abot-abot ang malakas na paghingal ko noon. Buti na lang at panaginip lang pala. Dali-dali akong tumayo at nagpasyang umuwi na. Pero nagulat ako nang makita kong nakatabon pa sa katawan ko yung kumot. Hindi ko natatandaang nakakumot ako dahil init na init nga ako at nakatutok pa sa akin ang ventilador nung bago ako matulog. Nagtataka man, hindi ko na lang pinansin. Niligpit ko na lang ang hinigaan ko at pagkabunot ng electric fan ay humakbang na ako palabas. Pero bigla akong natigilan. Sa sulok kasi ng mata ko ay may nakita akong bulto ng tao na nakatayo katabi ng mga nakasabit na baboy. Nang lingunin ko yun, bigla akong napasigaw ng malakas. Nakatayo doon ang lalaking naka-apron at bota na duguan at pugot ang ulo. Nanginig ang buong katawan ko sa takot pero nagawa kong kumaripas ng takbo. Tanggal lahat ng angas ko
at ako naman ang pinagtatawanan ng pinsan ko. Pero hindi naman nakakatawa yung nasagap kong kwento kung bakit nagpapakita ang multo ng matadero na yon. Dahil ayon sa usap-usapan, dati daw yung tauhan ng may-ari na napatay niya. Kaya pala hindi matahimik dahil nagtatago yung may-ari at hindi pa niya nakakamit ang hustisya. Magandang araw sa lahat ng kapasta natin. Magbabahagi ako ng story na nangyari noong minsang namalengke ako mag-isa. Mark ang pangalan ko. 27 na. Wala pa akong asawa. Mas lalong wala pang anak. 3 years na kami ng girlfriend ko pero sabi niya mag-ipon daw muna kami para at least may pera kami oras na bumuo kami ng sariling pamilya. Sa bahay ako lagi ang namamalengke. 3 na lang kasi kami sa bahay. Ako, yung bunso kong kapatid at si mama. Work from home ako. Ako lagi yung naiiwan kaya parang sa akin na napunta yung pamamalengke. Si mama may salon siya sa sentro ng bayan. Maaga siyang umaalis at gabi na akong umuwi. Yung kapatid ko college student kaya busy rin. Nililista na rin naman lahat ni mama kaya hindi ko na pinoproblema kung ano ba yung mga bibilhin ko. One time bago pa ako pumasok sa palengke, nakasalubong ko itong matandang pulubi na hanggang balikat ko lang yung taas. Lalaki siya. Lubog yung panga tapos nung magsalita, 2 ngipin na lang yung nasa bibig niya. Palimos daw. Sabi ko naman wala akong pera. Naglakad na ako papasok sa loob. Tumitingin-tingin ako sa mga nadadaan ng mga isda na nakadisplay. Ilang beses pa akong natawag na pogi pero hindi ako bumili. Paglingon ko sa loob, nandoon pa rin yung pulubi. Sinusundan pa rin niya ako. Nakatingin lang sa akin. Nung magtama yung mga mata namin, nilahad niya yung kamay niya. Kahit 50 lang daw. Demanding pa si Manong. 50 pa yung gusto. Dumiretso ako sa paglalakad. Hinanap ko yung tindera ng pusit na lagi kong binibilhan kasi sariwa yung mga tinda niya. Binati agad ako ni Manang. Pinakita niya sa akin yung mga tinda niyang pusit. Bumili ako ng 1 kilo. Nung sinusuklian na ako ni ate, nakita ko ulit yung pulubi. Isa lang yung naisip kong paraan para tumigil na siya sa pagsunod. Kumuha ako ng 20 doon sa sukli at binigay ko doon sa pulubi. Ang laki ng ngiti niya tapos tinapik-tapik niya ako sa likod. Sabi niya salamat daw. Pagkatapos noon umalis na siya. Paalis na rin sana ako nung sigawan ako nung tindera. Sabi niya sundan ko raw yung pulubi. Tinapik niya raw ako sa likod. Masamang bagay daw ang ganoon. Baka raw kung anong mangyari sa akin pag uwi ko kung hindi ko matatapik pabalik yung pulubi. Narinig ko na dati yung pamahiin na yun. Naalala ko lang nung sabihin sa akin nung tindera. Tumakbo ako papunta doon sa direksyon na pinuntahan ng pulubi. Nakita ko siya na palabas na sana. Mas binilisan ko yung takbo. Hindi na ako nagsabi pa. Basta tinapik ko rin siya pabalik. Gulat na gulat siya nung lumingon. Pinandilatan niya ako ng mata. Nagbago yung kulay nun. Dating itim ay naging pula ito. Sumigaw pa siya na parang baliw. Tapos tsaka tumakbo palabas ng palengke. Nagsitinginan yung mga tao. Ako naman ay nahihiyang bumalik doon sa tindera. Sabi nung tindera, buti na lang daw at naabutan ko pa. May mga nilalang daw kasi na kayang kunin ang kaluluwa ng isang tao kapag natapik nila sa likod. Sa susunod daw ay wag na wag kong hahayaan ang isang hindi ko kilala na basta na lang tumapik sa likod ko. Nagpasalamat ako doon sa tindera. Hindi ko na nakita pa yung pulubi sa palengke. Malamang ay sa ibang lugar na ito namamalimos at naghahanap ng mabibiktima. Ako po si Rosalie. Lumaki po ako sa lola ko dahil ang mga magulang ko po ay may kanya-kanya ng pamilya. Bata pa lang ako ay naghiwalay na sila at dahil nag-iisang anak lang nila ako ay iniwan na ako ng nanay ko sa lola ko.
Ang gusto ko pong i-share sa inyo ay ang karanasan ko sa palengke dito sa amin sa Nueva Ecija. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan dahil dati ay nakakaramdam lang ako ng kakaiba, pero ngayon ay nakakakita na rin ako ng mga kaluluwa. Madaling araw pa lang ay nasa palengke na kami dahil may-ari ang lola ko ng isang pwesto ng gulayan doon. At dahil nga sa kanya ako nakatira, ay tumutulong ako sa pagtitinda. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Nagsasaing na ako para may baunin kami at bumibili na lang kami ng ulam sa karinderya sa palengke. Pagkatapos noon ay nagiinit na ako ng tubig pang kape at pampaligo na rin. Isang beses po noon ay pinauna na ako ni lola sa palengke para buksan ang pwesto namin dahil baka dumating na rin ang mga gulay na paninda. Nang dumating ako sa palengke ay ako palang unang nakapagbukas sa pwesto. Merong mga ilan ay ang pwesto ng isda at manok. Inaayos ko na ang lagayan ng mga gulay nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Sumagot naman ako sa pag-aakala na isa sa mga tenant ng palengke yun. Lumabas ako ng tindahan para tignan kung sino yon, pero wala akong nakita. Inisip ko na lang na baka yung kakilala ko dun sa palengke at pinagtitripan lang ako, kaya pumasok na ulit ako sa tindahan. Pero umulit pa ang pagtawag sa pangalan ko. Doon na ako nagtaka kasi ang layo naman ang pagitan ng mga stall na nakabukas at abala din sila sa pagtitinda doon. Boses babae ang tumawag sa pangalan ko. Hindi ko na lang inintindi kahit medyo natatakot na ako. Baka kasi dumating na si lola at hindi pa nakaayos sa mga paninda namin. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga gulay nang mahulog ang gunting sa may lamesa. Nang kukunin ko na ay nakakita ako ng paa sa ilalim ng lamesa. Parang paayo ng babae at duguan. Kinabahan ako. Nang dahan-dahan kong iangat ang ulo ko para tignan yun, ay wala akong nakitang tao. Inulit ko ulit ang pagsilip sa ilalim, pero wala na rin ang nakita kong paa. Gusto kong sumigaw pero parang walang boses na lumalabas sa bibig ko, hanggang sa mapaupo na lang ako dahil sa takot. Hanggang sa dumating na si lola. Tinanong niya ako kung bakit ako nakasalampak sa sahig at umiiyak ng nakatulala. Pinainom niya muna ako ng tubig at pinakalma. Nang nasa ulirat na ako, ay saka ako sinabi sa kanya ang nakita ko na may nakita akong paa ng babae na duguan at bago pa yun ay may tumatawag sa pangalan ko. Pero ngumiti lang ang lola ko na parang hindi naniniwala. Sabi pa niya, baka kulang lang ako sa tulog kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Alam ko na mahirap paniwalaan ang sinasabi ko hanggat hindi nila nakikita ng mata nila. Pero nang sumunod na araw ay inamin na rin ni lola na nakakaramdam siya doon sa pwesto lalo kapag mag-isa lang din siya. Hindi niya agad sinabi sa akin dahil baka hindi ko na siya samahan sa pagtitinda. Ang ginawa ko na lang, simula na mangyari yun, ay hindi na ako nagpapaunang pumunta sa palengke at palagi na kami sabay ni lola. Tawagin niyo na lang akong Fred mga kapasta. Sa ngayon ay nasa higit 50 na ang edad ko. Pero mahilig pa din ako makinig ng mga horror stories kasi gusto kong malaman kung meron akong kaparehong karanasan dito. Itong ibabahagi ko sa inyong kwento ay totoong nangyari noong nasa 20 pa lang ang edad ko. Dito po yun sa liblib na sitio ng Cagtalaba. Malayo ang palengke sa amin at bihira lang makapamili ang mga kalugar ko. Kaya naisipan ng kapitan na magkaroon ng talipapa tuwing Sabado at Linggo. Maraming dumadayo mula sa malalayong lugar para magbenta ng iba't ibang kalakal, pagkain man yan, damit o kahit ano pang bagay. Para makadagdag sa kabuhayan, sinamantala naman yun ng pamilya ko, kaya nagbenta rin kami sa talipapa ng produkto namin na longganisa. Gawa yun ng lola at nanay ko. Maganda naman ang kita noong una. Pero simula nung dumating doon yung dayo na si Mang Buyong, humina at naging matumal na ang benta namin. Longganisa din kasi yung itinitinda niya. Hindi ko alam kung gaano ba kasarap yung longganisa niya at laging napapakyaw. Ang pinagtataka ko lang, halos lahat ng parokyano niya puro mga hindi naman taga roon.
May nadinig ako ng mga taga-isla sa Blayan daw ang mga namamakyaw sa tinda ni Mang Buyong. Si Mang Buyong, dayo lang din naman sa lugar namin. Bigla na lang siyang sumulpot doon nang mamatay si Mang Temi na ayon sa sabi-sabi kapatid niya sa ama. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit hinayaan ng pamilya ni Mang Temi na kay Mang Buyong mapunta ang bahay nila. Ang sabi kasi ay ng ibang bansa na ang mag-iina. Mula nga noon naging kakumpetensya na namin si Mang Buyong sa longganisa. Katakatakang hindi pa katagalan siyang naglalabas ng paninda niya, dinudumog agad yun ng iisang grupo lang naman. Napansin ko kasi na tuwing Sabado at Linggo ay iisa lang ang itsura ng mga parokyano niya. Iyon at iyon lang din ang mga bumibili at talaga namang pinapakyaw nila ang lahat ng paninda. Kung meron man taga roon sa amin na bumibili sa kanya, siguradong hindi na uulit at babalik sa amin. Minsan nga ay may tinanong akong kapitbahay kung bakit hindi na siya uli doon bumili. Ang sabi niya ay hindi niya nagustuhan. May kakaibang lasa daw kasi yon na nagpaduwal sa kanya kaya hindi na lang siya umulit. Taliwas yun sa itsura ng mga suki ni Mang Buyong na parang mga batang excited sa candy ang reaksyon pag hawak na ang biniling longganisa. Tila ba takam na takam sila doon. Kaya ganoon na lang ang pagkairita ko. Minsan ay sinubukan kong lumapit sa pwesto niya. Biniro ko siya na mukhang napakasarap ng paninda niya at lagi siyang maagang nakakaubos. Pero sa halip na sumagot tinitigan lang niya ako ng matalim sabay talikod. Sabi ni nanay hayaan ko na lang at huwag nang pansinin pero hindi talaga ako mapakali. Ramdam ko na may kakaiba sa paninda niya. Lalo't minsan nasundan ko ng palihim yung mga suki niya ay nakita akong sa bangka pa lang ay hindi na ito nakatiis at paduhapang nakinain ng hilaw ang longganisa. Dahil doon ay lalong lumakas ang kutob ko. Kaya si Mang Buyong naman ang palihim kong minanmanan. Nagawa ko makapasok sa bahay niya hanggang sa makarating ako sa kusina. Naaktuhan ko siyang nagbabalot ng longganisa. Matyaga akong hinintay na matapos siya at saka ako lumabas sa pinagtataguan ko. Lumipat ako sa freezer na pinaglalagyan niya ng mga nagawa niyang longganisa. Muntik na ako mapasigaw sa pagkagimbal nang iangat ko yun at makita ang mga nasa loob. Pinagputol-putol na katawan ng mga tao. Nangingitim na ang mga putol na ulo at hindi na makilala. Hindi ko na kinaya. Tumalon ako sa bintana kung saan ako dumaan at saka sumuka ng sumuka. Nanghihilakbot ako sa natuklasan ko. Yun pala ang sikreto ng patok na longganisa niya. Giniling na parte ng katawan ng tao. At siguro nga, tama yung mga naririnig kong mga kwento noong bata pa ako na mga aswang ang nakatira sa isla. At kaya sila din ang paulit-ulit na bumibili sa longganisa ni Mang Buyong dahil alam nilang karne ng tao yun. Sinabi ko kina tatay ang natuklasan ko at imi-report nila yun sa barangay. Agad pumunta ang mga otoridad sa bahay ni Mang Buyong at napatunayan nilang totoo ang sinasabi ko. Pamilya pala ni Mang Temi ang mga chinap-chap na katawan ng tao sa freezer. Natuklasan din namin na dati palang wanted si Mang Buyong sa ganoon ding kaso. Isa siyang psycho na pumapatay ng mga tao at ginagawang karne para ibenta sa mga aswang. Nakulong si Mang Buyong at mula noon ay wala nang dumayong mga taga-isla para bumili ng longganisa. Noon pa man po ay nakikinig na ako sa YouTube channel nyo. Bago pa man mag-pandemic, lagi ko kayong pinapakinggan kapag nagbabantay ako ng tindahan. Vendor ako ng mga gulay sa palengke. Jessica po ang pangalan ko. 2018 nung makuha namin itong pwesto na dating pagmamay-ari ng pinsan ko. Pupunta na kasi siya sa abroad. Sabi ko sa akin na lang yung pwesto niya. Pumayag naman. Simula noon, ito na talaga yung pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. Yung asawa ko siya lagi yung nag-aangkat ng mga produkto namin na tinitinda. Ako yung naiiwan para magbantay. Isa pa lang naman yung anak namin. Minsan iniiwan ko sa lolo niya kasi gustong gusto nilang alagaan. 2019, may naging suki akong estudyante. Nalaman ko na yung pangalan niya ay Maureen.
Nakatira siya sa boarding house malapit lang sa palengke. Second year na siya sa kolehiyo. Mga alas 6 ng hapon lagi siyang dumadaan sa tindahan namin. Isang item lang ang binibili niya. Itlog. Yun lang. Laging 2 itlog na binabalot ko pa sa dobleng plastic labo. Sabi niya nagtitipid daw siya. Kulang na kulang daw yung budget niya. Kaya pinagtsatsagaan na lang niya yung itlog na hapunan. Okay na raw yun sa kanya. Busog na siya. Naawa naman ako kay Maureen nung marinig ko yon. Ang gandang bata pa naman. Mas maganda sana kung medyo malusog sana ang pangangatawan niya. Minsan kapag may sobra naman kaming kita, ay dinadagdagan ko yung pinamimili niya. Nililibre ko na lang. Lagi siyang tumatanggi pero mapilit ako. Nakakahiya raw kasi wala siyang maibibigay na pamalit sa mga dinadagdag ko. Isang hapon napansin ko na halos 1 linggo na rin na hindi bumibili ng itlog si Maureen. Pumasok sa isip ko baka lumipat ng boarding house o kaya baka umuwi sa mga magulang niya. Pwede rin na nag-iba na ng kinakain si Maureen. 2 days after, mga alas 4 pa lang ng hapon, nakita ko na kaagad mula sa malayo si Maureen. Nakapambahay lang siya. Gulo-gulo yung buhok. Ang lungkot ng muka. Inasikaso ko na muna yung mga customer na nauna. Sobrang dami ng tao. Biyernes kasi yun. Hinihintay ko si Maureen na lumapit at bumili ng itlog. Pero hindi niya ginawa. Tumayo lang siya doon na parabang estatwa. Sa dami ng customer, saglit kong nakalimutan na nakatayo siya doon. Nung medyo humupa na yung tao, lumabas ako at hinanap si Maureen. Gusto ko sanang itanong kung saan siya nanggaling. Pero wala siya doon sa kinatatayuan niya kanina. Naglalakad na siya palayo. Bigla siyang lumingon. Kinawayan niya ako, tapos bigla na lang siyang nawala sa gitna ng napakaraming tao. Bumalik ako sa tindahan. Ang weird ng pakiramdam ko. Natuwa naman ako na nakita ko ulit si Maureen. Kaso hindi niya man lang ako kinausap. Mga alas 7 ng gabi, dumating yung asawa ko. Matapos niyang ilagay yung sako ng repolyo sa likod ng tindahan, may sinabi siya sa akin. Yun daw babaeng estudyante na laging bumibili ng itlog sa amin, natagpuan daw na nagbigti sa kwarto niya. 2 araw na ang nakakalipas. Imposible, sabi ko. Totoo raw. Problema raw sa pamilya at pera. Hindi na kinaya nung bata kaya nagpakamatay. Umiyak talaga ako nung marinig ko yon. Ibig sabihin lang nun, yung Maureen na kumaway sa akin, isa na lang kaluluwa. Kaya pala hindi siya nakipag-usap. Kaya ayaw niyang lumapit sa akin. Kaya hanggang kaway na lang ang ginawa niya. Siguro gusto rin niya munang magpaalam sa akin bago siya tumawid sa kabilang buhay. Kung alam ko lang na problemado siya ay sana nakatulong ako. Pero huli na. Inuwi yung bangkay sa bahay ng mga magulang niya. Hindi rin kami naka-attend sa libing kasi hindi rin namin alam kung saan yung bahay nila. Isa pa yun na yung kasagsagan na pasimula na yung pandemic. Hanggang ngayon, tuwing pumapatak yung alas 6, may sinasambit akong maikling dasal para sa kaluluwa ni Maureen. Nakakapanghinayang talaga ang batang yon. Magandang gabi o araw po sa mga makakapakinig ng kwentong ibabahagi ko sa inyo mga kapasta. Badong na lang ang itawag nyo sa akin, ng Plaridel, Bulacan. Bago itong mini grocery na pinagkakakitaan naming mag-asawa sa kasalukuyan, dati akong may pwesto ng maliit na karinderya sa palengke. Si Mrs. ang nagluluto at bantay sa umaga, kasama yung isang anak at pamangkin namin, habang ako naman ang bantay sa gabi at taga-pamalengke sa madaling araw. Pag namimili ako, suki ko na yung matandang kargador na si Rambo. Sabi ni tatay, binata pa lang siya nasa palengke na si Rambo. Walang pamilya at sulong namumuhay. Dati daw, matino naman yun. Nangungupahan sa isang maliit na kwarto kahit patinda-tinda lang ng kung ano-ano gamit ang maliit na bilao. Masipag siya at matipid kaya nakaipon ng pangpuhunan sana sa isang maayos na pwesto sa palengke. Ang kaso, inadali siya ng mga masasamang tao
at kinuha na ang lahat ng pera niya, ibinugbog pa siya. Mula noon nagkaroon na siya ng depresyon at unti-unting nawala sa katinoan. Pero hindi naman siya yung tipong talagang taong grasa. Nakakaintindi pa din naman siya at nakakausap. Nakakapagkargador pa nga siya para daw may pambili siya ng pagkain at hindi siya magnanakaw gaya ng iba. Kaya mo lang masasabi na hindi siya normal dahil sa plastic na nakataling pirmi sa ulo niya at sa mga nakakulapol sa katawan niya. Siya rin ang nagbansag sa sarili niya na Rambo at dahil nga mabait naman at masipag, kaya siya na din ang ginawa kong kargador. Maagap at matyaga yun sa paghihintay sa akin. Hindi siya tumatanggap ng pabuhat hanggat hindi pa ako nakakabalik sa karinderya. Kaya naman bukod sa ibinabayad ko sa kanya, ay nalilibre ko na din siya ng pagkain sa maghapon. Isang madaling araw, hinihintay ko na lang si Rambo para makalakad na ako at makapamili. Pero wala pa siya. Nagtaka ako dahil noon lang nangyari na aalis na lang ako, wala pa siya. Kailangan ko nang lumakad kaya ibinilin ko na lang sa boy ko na pasunurin siya sa akin. Pero hanggang matapos akong mamili at makabalik ng karinderya, hindi lumitaw si Rambo. Pati na sa buong maghapon na yun. Kinagabihan nung nasa karinderya na ako uli, ay may naririnig akong pinag-uusapan ng mga marites sa palengke. May nakita daw na bangkay sa may ilog, di kalayuan sa palengke. Pero hindi pa tukoy kung sino dahil wala pang mga pulis at hindi pa naiaahon. Hindi ko na pinansin yun at tumakad na ako para mamalengke. Hindi pa din sumipot si Rambo. Malapit na ako matapos sa pamimili nun at iniwan ko muna sa isang suki lahat ng pinamili kong karne para humanap ng ibang kargador. Nang sa pagbalik ko ay nandoon na si Rambo. Tinanong ko siya kung bakit wala siya nung nakaraang gabi. Sabi niya ay may pinuntahan lang daw siya. Ikinawit na niya sa dala niyang pamingga lahat ng pinamili ko. Napansin ko, habang naglalakad kami, natahimik lang si Rambo at hindi umiimik. Nanibago ako, likas siyang madaldal at palasalita ng kung ano-ano. Kaya tinanong ko kung masama ba ang pakiramdam niya. Sunod-sunod lang na iling ang sagot niya. Hindi ko na pinansin dahil baka may sumpong lang. Pero tingin ko talaga sa kanya ay may iniinda. Nung makarating kami sa pwesto ay binayaran ko na si Rambo. Dinagdagan ko pa ang bayad at sinabihan ko siyang magpahinga muna. Pero hindi niya tinanggap. Hindi na daw niya kailangan yun doon sa pupuntahan niyang malayo. Sasabihin ko sanang mas kailangan mo pala ng pera dahil malayo ka mo ang pupuntahan mo. Pero hindi ko na lang pinansin. Baka ako sinusumpong na naman ang depresyon niya kaya kung ano-ano ang sinasabi. Hinayaan ko na lang pero sinabihan ko siyang maupo muna at pakakainin ko na lang siya. Noon naman lumabas si Olan mula sa CR. Sabi niya ay kilala na yung bangkay na nakita sa ilog at mabibigla daw ako dahil si Rambo daw yung natagpo ang bangkay. Nabigla talaga ako sa sinabi niya pero natawa sabay turo kay Rambo na nakaupo sa mesa. Pero wala na si Rambo doon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta namalayan ko na lang na nasa harap ko na pala ang asawa ko na pilit akong pinapakalma. Tumaas kasi ang dugo ko sa pagkabigla. Nang makumpirma kong totoo ang sinasabi niyang si Rambo nga ang natagpo ang bangkay, ay sakalang tinanggap ng isip ko na multo nga ni Rambo ang tumulong sa aking magbuhat ng mga pinamili. Hanggang sa mag-umaga na ay nakatulala pa din ako at hindi mapigil ang pangingilabot na nararamdaman. Buong buhay ko kasi ay noon lang ako nakaranas na makakita at makakausap ng isang multo. Lahat tayo halos ay naka-encounter na ng pulubi sa daan. Iba't iba nga lang sila. May mabait at may agresibo. Pero yung pulubing kilala ko ay kakaiba na nakapaghatid ng takot sa akin. Ako nga po pala si Julius. Nagtatrabaho ako sa may palengke sa bayan namin. Mga isda ang tinda sa pwestong pinapasukan ko. Sa ninang ko po yun. Sa palengking yun ay may pagala-galang pulubi na kung tawagin nila ay Marimar. Ang sabi pa ng iba, may sakit daw yun sa pag-iisip pero minsan naman ay parang matino siyang kausap. Nasa 45 na siguro ang edad niya. Kulot ang buhok at laging may dalang sako na kung ano-ano ang laman.
Madalas din siyang nakikitang nagsasalita mag-isa. Kinatatakutan siya ng mga bata. Minsan daw kasi ay may hinabol na bata dahil sa pang-aasar sa kanya. May usap-usapan din na may lahing aswang si Marimar dahil mahilig siya sa mga hilaw na pagkain tulad ng karne ng baboy at mga hasang ng isdang tinatapon na. Basta raw meron pang mga dugo ay kinakain niya. Meron pa nga raw nakakita sa kanya ng madaling araw sa may likod ng palengke. Nakaupo daw sa isang sulok, namumula ang mata at animoy nanlilisik sa galit. Hindi ko naman agad pinaniwalaan yon na aswang siya dahil ang alam ko lang ay may sira ang pag-iisip niya kaya ganun siya kumilos. Hanggang isang beses noon nang malapit na kaming magsara ng pwesto, mga 8:00 na ng gabi, ay inutusan ako ng ninang ko na itapon ang mga hasang na pinagtanggalan sa mga isdang nabenta namin. Sa may kabilang kalsada ang tapunan noon, andun kasi ang mga basurahan na kinukuha ng truck tuwing umaga. Medyo madilim sa bahaging yun ng kalsada, hindi kasi inaabot ng liwanag sa poste ang lugar na yun. Nang maitapon ko na ang mga hasang, ay agad din akong bumalik sa pwesto para kunin ang mga gamit ko pa uwi. Nang makasakay na ako sa bike ko, ay napadaan ako sa tapunan ng mga basura. May umagaw ng pansin ko sa bahaging yun. May gumagalaw sa bandang likuran ng isang malaking tumpok ng basura. Inakala ko na aso lang o pusa. Pero nang mapansin kong parang may umiilaw sa bahaging yun, ay lumapit ako kahit na medyo kinakabahan ako. Laking gulat ko na si Marimar ang nandoon. Kinakain niya ang mga hasang na itinapon ko kanina at iba pang laman loob ng karne. Para siyang isang hayop na gutom. Puro dugo ang paligid ng bibig niya. Napaatras ako bago niya pa ako makita. Pero dahil nabunggo ko ang lata sa tabi ng basurahan, ay biglang napalingon sa akin si Marimar. Nang tangka niya akong habulin, ay bigla akong napatakbo ang bike ko ng mabilis pabalik sa palengke. Nandun pa naman ang ninang ko at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Isa rin ang ninang ko sa naniniwalang aswang si Marimar. Kaya nung umuwi na sila ay isinabay na nila ako sa sasakyan nila. Baka raw kasi inaabangan ako ni Marimar. Kinabukasan nun ay usap-usapan nga ang ginawang pagtangkang paghabol sa akin ni Marimar. Maghapon din siyang hindi nagpakita sa palengke. Kaya minabuti ng presidente ng palengke na gumawa ng ronda tuwing gabi para makita nga kung totoo ang balita tungkol kay Marimar. Pero bigo silang mahanap si Marimar ng buong gabing yun. Bumilang ang araw pero hindi pa din nagpakita sa palengke. Hanggang isang araw na lang ay nabalitaan namin na patay na pala yun sa kabilang bayan. Dahil kinain niya ang mga alagang manok ng kapitan doon. Ngayon ay talagang naniniwala na kami na isa siyang aswang. Kumusta? Ako po si Joycel. Sa probinsya po nakabili ng lupa ang papa ko at pinatayuan ng bahay. Hindi naman po sa pagmamayabang ay may konting kaya ang pamilya ko. Dahil na rin sa sipag ng papa ko sa pagtatrabaho sa abroad bilang seaman ay nakaipon sila ng mama ko. Sa lugar namin ay may isang palengke na matagal nang nakatenga at binibenta na yon. Dahil nga rin naghahanap kami ng gagawing negosyo ay nakita namin ang palengking yon. Binili na ni Papa para gawing bagong commercial building. Hindi naman gaano kalakihan ang pwesto pero sapat na yon para maging bagong negosyo. Isang beses noon ay sinama niya ako para tignan ang pwesto. Yararayuma kasi ang mama ko kaya hindi siya nakasama. Nilibot namin ang buong pwesto. Sinabi din ni Papa na ako ang mamamahala doon. Ako rin kasi ang panganay. Ang pangalawa kong kapatid ay nag-aaral pa ng college. Habang nag-iikot kami doon, tinuturo ni Papa ang gagawin sa nakuha niyang kontraktor kung ano ang ipapaayos. Kumiwalay muna ako sa kanila para tignan pa ang ibang parte ng lugar. Bigla ako nagulat nang may biglang humila sa braso ko. Isang matandang lalaki na madumi ang damit at sobrang payat niya. May kasama siyang isang dalagita. Bigla na lang din nagsalita ang matanda na huwag naming ituloy ang pagbili nun dahil may dalang sumpa daw ang lugar na yon. Sinaway siya ng kasama niyang dalagita. Sinabihan ako na pagpasensyahan ko na lang ang lolo niya dahil nag-uulyanin na.
Pagkatapos nun ay inakay na niya ang lolo niya palayo sa akin. Hindi ko alam pero parang kinilabutan ako sa sinabing yun ng matanda. Hindi ko na tinuloy ang paglilibot. Bumalik na ako sa pwesto kung saan nandoon sina Papa. Inayos ko muna ang sarili ko dahil baka mahalata ako ni Papa na parang ninenervyos ako. Nang nasa sasakyan na kami ay nakita ko pang naglalakad ang maglolo. Gusto ko sanang tawagin para pasakayin dahil tirik ang araw. Kawawa naman sila. Pero baka sabihin niya rin kay Papa ang tungkol sa palengke. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Papa. Makalipas ang isang buwan ay sinimulan ng itayo ang bagong commercial building. Nagumpisa na rin ang butik na pangarap ko. Tinulungan ako ng mama at mga kaibigan kong humanap ng mga mabebenta kong damit, bag, sapatos at kung ano-ano pa. Nagpagawa din ako ng maliit na stockroom para doon ilagay ang mga hindi pa madi-display na item. Naiwan muna ako saglit sa butik kasama ng kaibigan ko na nag-aayos sa labas. Si mama naman ay nagpunta sa ibang stall sa building. Nasa stockroom ako nung oras na yon nang biglang mamatay ang ilaw. Hindi agad ako nakalabas dahil madilim at may mga nakaharang pang mga kahon na pinaglalagyan ng mga gamit. Nang bigla akong maramdaman na may humawak na naman sa braso ko. Kinabahan ako ng oras na yon kaya kinuha ko agad ang cellphone ko sa bulsa at binuksan ang flashlight para gawing ilaw. Nang makita ko ang humawak sa braso ko ay nagulantang ako. Isang kamay na sunog at nang makita ko ang mukha niya ay parang naaagnas. Sumigaw ako ng malakas at tumakbo palabas ng stockroom. Nagulat naman ang kaibigan ko sa nangyari. Iyak ako ng iyak sa takot at napayakap sa kanya. Dinala niya muna ako sa labas para mahimasmasan. Hindi ko rin ikinwento sa magulang ko ang nangyari. Malaki na kasi ang pinuhunan nila rito para masayang lang kung sakaling aayawan nila dahil sa nakita ko. Nang mga sumunod na araw, habang nag-aayos ng stock ang staff ko, ay bigla din siyang sumigaw palabas. May nakita daw siyang sunog na tao sa stockroom at pagpasok doon ay wala naman ako nakita. Pero baka ito rin ang nagpakita sa akin nung nakaraan. Kaya naisipan kong ipabless ang buong building. Naisip ko rin ang sinabi ng matandang lalaki. Nalaman ko na lang na bago pa maging palengke yun ay isa palang dormitory na nasunog. May isang babae na hindi agad nakalabas at nakulong sa loob. Marahil siya ang nagpakita sa amin. Pero simula nang mabindisyonan ay wala na kaming naramdaman na kakaiba. Ako si Von. Hello sa inyo mga solid na kapasta. Gusto ko din mag-share sa inyo ng isang kwentong kababalaghan. Pero hindi sa akin itong karanasan na to, kundi sa kapatid kong nagtitinda ng gulay sa palengke ng Ibarra, si Ate Iste. Mula nang mabiyuda, nagdoble kayod sa paghahanap buhay si ate. 3 kasi ang pinag-aaral niya. Literal na ginagawa niyang araw ang gabi kasi halos hindi na siya umuwi sa bahay nila. Magdamag pa din kasing bukas ang maliit na pwesto niya ng gulayan sa palengke. May bagsakan kasi ng isda doon at sa gabi talaga dumadayo ang mga namamakyaw ng isda kaya madami pa ding tao sa buong Magdamag. May ilan kasi na isinasabay na din ang pamimili ng gulay at sayang naman daw kung palalagpasin niya ang pagkakataong kumita pa. Meron naman siya doong folding chair pag gusto niyang umidlip sandali. Sa umaga naman ay pinapalitan din siya ng mga anak niya para makapagpahinga siya ng maayos. Sa pinakadulo malapit sa ilog yung pwesto nila. Medyo may kadiliman sa bahaging yun kung gabi. Sadyang pinapatay ang ilaw sa buong palengke paggabi maliban nga lang sa pwesto niya. Kasi siya lang naman ang bukod tanging bukas sa buong Magdamag. Isang beses, mga bandang 3:00 daw yun. Kasalukuyan niyang inihahanda ang folding chair dahil balak niyang umidlip muna. Nang bigla siyang matigilan. May mainit na hangin daw kasing dumampi sa batok niya. Yun bang nanggagaling sa hininga ng isang tao? Biglang lingon siya at napasigaw sa gulat nang makita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa likod niya. Halos magkahalikan na nga daw sila dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Umatras si ate at sinita yung lalaki kung bakit kailangan lumapit ang ganoon sa kanya. Humingi naman yun ng paumanhin pero bigla daw nakaramdam ng kilabot si ate
nung marinig yung boses ng lalaki. Kahit daw kasi malapit lang sa kanya yun, parang sa malalim na hukay naman ang gagaling ang boses. At sino ba naman ang hindi mawiwirduhan na sa ganoong oras at sa ganoong lugar makakakita ka ng taong ang suot magmula sa sombrero na halos hindi na makita ang muka, leather jacket at pantalon puro itim ang kulay. Bumili daw ng maraming gulay yung lalaki, kaya kahit paano nawala yung inis at takot niya dito. Pero halos kakaabot lang daw niya ng mga pinamili nito. Dinampot lang niya yung nalaglag na sibuyas. Pagtingin niya ay wala na agad sa paligid yung lalaki. Pinanindigan siya ng balahibo sa takot. Imposible daw kasing mawala ng ganun kabilis yun. Hindi na siya nakatulog sa kakaisip dun sa lalaki. Naulit pa yun, bigla na lang daw paglitaw doon ng lalaki ng sumunod na gabi. Sa ganoon ding oras, ipinagtaka ni ate na ganoon pa din ang suot na damit nito. Kahit hindi na komportable ay hindi nagpahalata si ate na nakakaramdam na siya ng takot. Bumili ulit yung lalaki ng gulay, pero sa pagkakataong yun, hindi niya talaga ito inalisan ng tingin matapos makuha nito ang mga pinamili. Gusto niyang malaman kung paano nito nagawang makalabas ng palengke ng ganoon kabilis, gayong wala namang ibang mapupuntahan doon kundi diretso lang. Pero ganoon na lang daw ang panlalaki ng mata niya nang sa mismong harap niya naglaho na lang bigla yung lalaki. Niyakap niya ang sarili at pilit pinakalma ang mga braso na pinananayuan ng balahibo. Nang sumunod na gabi ay naging alerto na si ate. Bago dumating ang 3:00 ay umalis na siya sa pwesto niya. Sa likod ng mga nakasalansang paleta, doon siya nagtago. Mula doon ay matatanaw pa rin niya kung lilitaw ang mahiwagang lalaki. Saktong 3:00, abot-abot na ang kaba niya habang pasilip-silip. Pero lumipas na ang ilang minuto ay hindi naman lumilitaw yung lalaki. Nilalamok na siya doon at nangangawit sa pagkakatuwad. Pero pinili niyang maghintay pa din ng ilang minuto. Maya-maya ay nakaramdam daw siya ng kakaibang lamig. Bigla na lang nanayo ang balahibo niya sa batok at braso. Tapos ay nakarinig siya ng mahinang paghinga. Nanlalaki noon yung ulo niya at malakas na ang kabog ng dibdib niya. May hinala nang nabubuo sa isip niya, pero natatakot pa din siyang lumingon. Nang hindi na makatiis ay bigla siyang lumingon at tama ang hinala niya. Nandoon sa likod niya yung lalaking nakaitim. Sumigaw na siya ng malakas at nagtatakbo palabas ng palengke. Hindi na niya alintana na naiwan niyang nakatiwangwang ang mga paninda niyang gulay. Mula noon ay sa araw na lang nagtitinda si Ate Este. Hindi na siya nagpapaabot ng gabi dahil ayaw niyang pagbilhan ng gulay ang mahiwagang customer niya. Ako po si Ronel. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko na nakakatakot. Nangyari po noong 2019 pa. May grocery store po kami sa loob ng palengke sa Nueva Ecija. 2 pwesto po ang sakop ng grocery namin na yun at pwedeng makapasok ang mga namimili. Nakapag-abroad po kasi ang papa ko, kaya nang makaipon ay ang grocery store ang ginawa nilang negosyo ni mama. 2 lang kaming magkapatid, pero ang ate ko ay may sarili ng pamilya at sa Maynila na nakatira. Kaya ako na lang ang kasama nila mama at papa sa bahay at maging sa tindahan namin. Sa pagtitinda ay masusubok talaga ang pasensya mo, lalo na sa makukulit na mga customer. Sa tindahan din namin ako nakaranas ng nakakatakot. Meron po kaming suki noon at siya ay si Lola Puring. Madalas po siyang bumibili sa amin ng mga kailangan niya sa bahay nila. Mabait po si Lola, mga nasa 70 na siguro siya, pero malakas pa ang pangangatawan. Mga bandang 8:00 po ng gabi noon, malapit na rin kami magsara ng tindahan. Si mama ay nagbibilang na ng mga kinita namin sa buong maghapon. At ako naman po ay nakaupo sa gilid para kung sakaling may bumili pa ay makikita ko agad. At yun nga, si Lola Puring na suki namin ay pumasok sa grocery. Binati ko naman po siya tulad ng araw-araw kong ginagawa kapag namimili siya dito. Pero nagtaka ako dahil nakatulala lang siya at hindi ako nilingon man lang. Nagdiretso pa rin siya sa mga paninda. Inisip ko na lang baka hindi niya ako narinig dahil nga matanda na.
Mahina na siguro ang pandinig. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin lumalapit sa counter para magbayad. Sabi ni Mama, tulungan ko na raw kasi magsasara na kami. Nang sinilip ko kung nasaan na siya, ay nakita akong paikot-ikot lang siya sa loob at wala pang kahit anong panindang hawak. Nakatulala pa rin siya na parang walang nakikita sa paligid. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko na si Lola Puring. Tinanong ko siya kung anong bibilihin niya. Baka hindi lang niya mahanap kaya paikot-ikot lang siya sa loob. Pero imbis na sumagot si Lola, ay bigla na lang siyang lumabas ng tindahan na parang hindi niya ako nakita. Napakamot na lang ako sa ulo noon. Sinabi ko yun kay Mama na abala pa rin sa pagkikwenta ng benta namin. Hayaan ko na lang daw si Lola Puring dahil matanda na nga. Baka hindi nakita ang bibilihin at wala sa mood. Nang matapos na sa ginagawa niya si Mama, ay saglit siyang pumunta sa CR sa loob ng palengke para umihi at naiwan akong mag-isa sa tindahan. May pahabol pang bumili sa akin ng mga sabon. Habang nagsusukli ako, ay nakita ko ulit na pumasok si Lola sa loob ng grocery. Kaya nang makaalis na ang bumibili sa akin, ay tumayo ako para sundan ulit si Lola sa kahit saang sulok ng tindahan. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam pero bigla akong kinilabutan ng oras na yun. Nang makabalik na si Mama ay isinara na namin ang grocery. Palabas na kami ng palengke noon nang tinawag si Mama nung isa pang suki ni Lola sa isdaan. Binalita nito na namatay na daw pala si Lola Puring kaninang umaga. Inatake raw sa puso. Nagkatinginan kami ni Mama. Paanong mangyayaring namatay si Lola Puring ng umaga? Nakapunta pa nga siya sa tindahan kani-kanina lang. Muli akong kinilabutan sa balitang yun. Hindi pa rin kami makapaniwala hanggang sa napadaan kami ni Mama sa bahay nila Lola at may mga ilaw nga. Nakita rin namin ang tarpaulin na nakasulat ang pangalan niya. Isa lang ang siniguro ni Mama sa akin. Malamang daw ay kaluluwa yun ni Lola Puring at dahil nga suki namin siya, bumalik pa ulit siya sa tindahan para magpaalam. Magandang araw, ako si Jessie. Nagtatrabaho ako sa isang meat shop sa loob ng palengke dito sa lugar namin. Gusto ko lang sana i-share sa inyo ang naging karanasan namin ng mga kasama ko dito. Malaki ang meat shop na pinapasukan ko. Dinadayo kahit ng mga taga-kabilang barangay pa. Iba't ibang klase ng karne ang tinda namin. Karne ng baka, baboy, manok at minsan ay sa kambing din. Ang dahilan kung bakit kami dinarayo ay dahil laging sariwa ang mga paninda namin. Laging bagong katay. 3:00 pa lang ng madaling araw ay nandun na kami sa shop at nag-aayos ng mga idinideliver na karne sa amin. Mga bandang 5:00 naman ay marami na ang namimili sa palengke. Karamihan sa mga suki namin ay may mga karinderya kaya maramihan talaga sila kung bumili. Minsan pa nun ay nahuli ako ng pagpunta sa meat shop. Nag-uumpisa na ang mga kasama ko. Medyo napainom kasi ako kaya nahuli ako ng gising. Kaya ibinaba ko lang ang gamit ko saglit at tumulong na ako sa kanila dahil baka mapagalitan ako ng boss namin. Maya-maya pa ay tinawag ako ng kasama ko at may itinuro sa akin sa tapat ng meat shop. Doon sa may kalsada nakatayo ang lalaki. Maayos naman ang pananamit niya pero ang nakapagtataka lang ay kanina pa raw nakatingin sa meat shop. Tinanong ko ang mga kasama ko kung sino ang lalaking yun pero ni isa sa kanila ay walang nakakakilala. Sinabi ko na lang sa kanila na baka inaantay lang kaming matapos magayos at bibili rin ang lalaki. Pero hanggang sa natapos na lang kami at may mga bumibili na, hindi pa rin siya natinag sa pagkakatayo doon. Nang sumikat na ang araw sa pwesto niya ay saka lang siya lumakad ng bahagya. Naiilang na ako dahil umiba lang siya ng pwesto pero nakatingin pa rin. Nang makaubos na kami ng tinda mga bandang 7:00 at naglilinis na kami ng mga dugu-dugo ng mga karne ay bigla na lang sumulpot sa harapan namin ang lalaking yun. Nagulat kaming lahat dahil iba ang pagkakangiti niya sa amin. Tinanong ko kung ano ang kailangan niya. Ang naging sagot niya ay pagbilhan daw namin siya ng 2 kilong laman loob ng tao.
Inulit ko pa ang tanong dahil baka hindi ko lang masyadong narinig ang sinabi niya. Nang inulit niya ay ganun talaga ang binibili niya. Laman loob ng tao. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Sinabi ko sa lalaki na mga karne ng hayop ang tinitinda namin at hindi laman loob ng tao, kaya huwag siyang magbiro ng ganun. Nawala ang pagkakangiti niya na parang nadismaya. Sinabi niya sa amin na hindi siya nagbibiro at mukhang seryoso talaga sa pagbili. Nagpupumilit siya na pagbilhan siya ng karne ng tao hanggang sa lumabas na ang boss namin dahil narinig niya ang usapan. Paliwanag niya sa lalaki na hindi kami nagtitinda ng ganun at isa pa, bawal ang ganung pagtitinda. Nang makausap na ng boss namin ang lalaki, masama ang tingin niya sa amin tapos bigla na lang umalis. Ewan ko kung namalikmata lang ba ako. Nung medyo nakalayo na ang lalaki sa pwesto namin, ay bigla siyang nawala at ang nakita ko na lang ay isang malaking aso na panay pa ang lingon sa palengke. Inaamin ko rin na naduwag ako sa puntong yun. Baka kasi aswang pala ang lalaking yun kaya naghahanap ng laman loob ng tao at kung ano-ano ang naiisip ko na porket hindi siya nakabili sa amin ng laman loob ay baka abangan kami sa pag-uwi at ako ang kainin. Mabuti na lang at ligtas naman akong nakauwi sa bahay. Simula din noon ay hindi na muling bumalik pa ang lalaking yun sa palengke. Pero palaisipan pa din sa amin kung bakit siya bumibili ng ganun. Parang nagmatsyag muna siya sa mga karning ibinibenta sa amin. Baka may sakit siya sa pag-iisip o di kaya ay isang aswang. Jordan na lang po ang itawag niyo sa akin. Sumulat po ako dito sa channel niyo dahil gusto kong ibahagi sa mga tagapakinig nyo yung nangyari sa amin ng asawa ko noong taong 2015 sa isang palengke sa probinsya ng Rizal. Yung pangyayari pong yun kasi ay nagdulot ng trahedya sa buhay naming mag-asawa pero nagbigay din naman ng aral sa masakit na paraan nga lang. Bagong kasal lang kami noon ng asawa kong si Mitch. Hindi rin po niya tunay na pangalan. Hindi ko po alam kung dahil ba sa estado ng buhay nila kaya siya lumaking spoiled at masama ang pag-uugali. Pero sa kabila nun, minahal at tinanggap ko siya. Ramdam ko naman na mahal din niya ako kaya napilitan siyang tanggapin ang buhay na kaya kong ibigay sa kanya. Simple lang yung naging simula ng buhay namin. Wala kaming katulong kagaya ng nakasanayan niya. Kaming dalawa lahat ang gumagawa at kumikilos. Kagaya na lang ng pamamalengke noong araw na yon. Ayaw niya sanang sumama pero pinilit ko siya dahil kailangan niyang matuto. Maputik sa palengke nung araw na yon, lalo na sa pwesto na yon ng isdaan. Umulan kasi bago kami pumunta doon at nahirapan akong akayin si Mitch kasi ayaw niya talagang lumakad sa putikan. Nahihiya na nga ako kasi pinagtitinginan na kami ng mga tao doon at pinaparinggan siya na maarte. Ayaw din naman niyang magpaiwan sa tabi at hintayin na lang niya ako na makabili. Pumipili na ako noon ng bibilhing isda. Kukunti na lang ang pagpipilian ko kaya tinanong ko yung tindera kung wala na bang iba. Sumagot naman yung matandang babae na madami pa, sabay buhos ng isang palangganang isda. Ang kaso ay napalakas ang pagkabuhos niya kaya dumiretso ang mga yon sa ulo ni Mitch na kasalukuyang nakayuko at pinupunasan ng putik sa paa niya. Nagtititili si Mitch nang bumuhos sa ulo niya ang mga isda. Galit na pinagmumumura niya agad ang tindera. Dinuro, nilait at pinagsalitaan ng kung ano-anong masasakit. Nabigla talaga ako sa ginawa niya. Noon ko lang siya nakitang nagwala ng ganun. Hindi pa siya nakontento at pinagbabato pa niya ng isda sa mukha ang tindera na panay ang hingi ng pasensya. Kahit inaawat ko na ay wala pa ding tigil sa pagbato at pandalait si Mitch sa kanya. Noon ko napansin na biglang tumahimik ang matanda. Madilim na madilim ang mukha nito at nag-aapoy ang tingin na lumapit ito sa kanya. Inakala kong sasaktan niya si Mitch pero hinawakan niya lang ito sa tiyan tapos may ibinulong sa tenga niya na hindi ko alam kung anong lingwahe. Hindi ko maintindihan. Nagulat na lang ako nang biglang kumalma si Mitch at tila tulala na humakbang palayo doon. Mula nung araw na yun ay naging matamlay at sakitin na siya. Kaya dinala ko siya sa doktor at doon namin nalaman na buntis pala siya.
Sobrang saya namin noon pero sobrang hirap yung dinanas niya sa pagbubuntis. Nang dumating yung araw ng panganganak niya, pareho kaming excited pero ako yung unang nakakita sa baby namin dahil cesarean siya. Kaso yung excitement ko ay napalitan ng matinding pagkasindak nang makita ko ang itsura ng anak namin. Normal na baby naman ang katawan pero may kaliskis siya at yung mukha niya ay kagaya ng isda. Mula sa bibig at malaking mata hanggang sa tenga na tila may hasang. Daig ko pa ang pinagsakloban ng langit at lupa noon. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon. Maging ang mga doktor ay walang naibigay na paliwanag dahil normal naman daw ang baby sa ultrasound. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapakita kay Mitch. Pero hindi pwedeng hindi niya makita. At gaya nga ng inaasahan ko, na ihagis pa niya ang baby sa matinding pagkabigla. Tinawag niyang halimaw yung baby namin at itinanggi niyang anak niya. Napahagulgol na lang ako ng pag-iyak sa panlulumo. Mula nang makalabas ng ospital ay hindi nilapitan ni Mitch yung baby namin. Nahirapan akong ipaintindi sa kanya na kailangan niyang tanggapin ang anak namin anuman ang anyo nito. Hanggang isang araw, nakasalubong ko yung matandang tindera sa palengke. Noon lang parang biglang nag-flashback sa akin ang lahat. Naalala ko na mula lang ng hawakan at bulungan niya si Mitch sa palengke ay nagsimula na ang paghihirap niya. Hinabol ko siya at kinausap. Pilit kong pinaamin kung siya ang may gawa kung bakit naging ganoon ang itsura ng anak namin. Hindi naman niya kinaila, pero nung nakiusap ako na bawiin niya ang sumpa, ay malungkot siyang umiling. Hindi na raw niya yun mababawi pa dahil yun ang kabayaran sa masamang pag-uugali ng asawa ko. Pagkasabi niya nun, bigla na lang siyang naglaho sa paningin ko. Gusto kong sisihin si Mitch dahil sa ugali niya. Pati ang anak namin ay nagdusa. Pero sinisisi ko din ang sarili ko sa pagsama ko sa kanya sa palengke. Hindi sana nag-cruise ang landas nila ng matandang yon. Oliver po ang pangalan ko. Dati na akong nakapagpasa ng story dito. Susubukan ko ulit. Sana maisali uli ang story ko. Tumigil na ako sa pag-aaral. Dapat second year na ako sa kolehiyo. Kaso may mga bagay na dapat munang unahin. Nagkasakit kasi noon yung papa ko. Stroke. Malaki rin yung nagastos namin. Ako na mismo yung nag-volunteer na mag-stop muna sa pag-aaral. Kahit 1 o 2 taon lang. Sabi ko mag-iipon muna ako. Ang dami kong napasukan na trabaho noon. Kung ano-ano lang ang tinatanggap kong trabaho. Hanggang sa napunta nga ako dito sa palengke. Bale, bantay ako sa isang tindahan dito. Yun ata ang pinaka-relax kong naging trabaho. Walang kahasel-hasel. Nakaupo ka lang maghapon. Pinaka mabigat na sigurong gawain ko yung magbilang ng benta bago magsara yung tindahan. Libre ang pagkain namin. Dinadalhan kami ng kanin at ulam ng may-ari. Sabi niya dapat daw na healthy lahat ng empleyado niya para magawa nila yung trabaho ng mas maayos. Pagkatapos kumain, lagi akong nagpapaalam na magpapatunaw lang ng kinain. Bibili ako ng yosi tapos maghahanap ng pwesto kung saan pwedeng tumambay ng mga 15 minutos. Natagpuan ko itong isang abandonadong building na malapit lang. Sa tansya ko ay halos 3 square meters lang yung laki. Basag yung salamin. Sa loob may monoblock chair na pwedeng upuan. Doon ako naupo at nagsigarilyo. Patayo na sana ako nung biglang mandilim yung paningin ko. Napahawak ako doon sa upuan. Bigla ba naman akong nawalan ng malay at natumba sa sahig. Habang walang malay, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. May babae raw na hinahabol ng isang lalaki. Gabing-gabi na, umuulan pa. Pumasok doon sa maliit na building yung babae. Nasundan siya nung lalaki. Sinaksak siya nung lalaki habang nasa loob. Tapos bago bawian ng buhay yung babae, ay hinalay pa ito nung lalaki. Nung matapos yung lalaki, dilat na yung babae. Wala nang buhay. Nung bumalik yung ulirat ko, nasa klinik na ako. Sabi ng boss ko, natagpuan daw nila akong walang malay doon sa bakanting building. Magpahinga daw muna ako
Baka pagod lang ako. 2 araw akong hindi nagtrabaho. Pagbalik ko sa tindahan, tinanong ni boss kung anong nangyari. Nagkwento ako. Gulat na gulat siya kasi noong panahon daw, may natagpo ang babae sa loob ng building na yon. Ni-rape at 3 beses na sinaksak sa tiyan. Yun ang araw na nalaman ko na may kakaibang abilidad ako. Bale, kaya kong makita ang mga negative na bagay na nangyari sa isang lugar. Basta ba mahawakan ko ang parte ng lugar kung saan nangyari yung masamang bagay. Para sa akin, sumpa ang ganitong kakayahan. Kasi wala naman akong magagawa para mapigilan yung masamang nangyayari. Kaya ko lang panuurin yon. Isa pa, nanghihina rin ako pagkatapos. At kung sobrang intense ng pangyayari, ay hinihimatay pa ako. Sa ngayon, Sir Neb, graduate na ako sa kolehiyo. Natapos din sa wakas. Isa sa mga ginagawa ko ngayon ay nagpapatulong ako sa isang kaibigang paranormal expert para matigil itong kakayahan kong ito.